Ano ang husga ni Mark Ramos dito sa video na ito? Ang tingin ko, mga kababayan, kung hindi AI, maaari naman ito na video na nanggaling sa ibang bansa na merong kahulma ng katawan ni Bato de la Rosa. Yung mga pulis naman, wapakels naman yan eh. No? Kung hindi natin mga kakilala yung mga pulis, ganyan naman eh. No? Or, nandito din po sa bansa natin, yung video na yan, o yung pangyayari na yan, kahulma lang ni Bato de la Rosa. Pero ang totoo, mga kababayan, wala pa din kumpirmasyon. At sinasabi ng NBI na wala silang naaresto na Bato de la Rosa, mga bossing Chief Amo, sir. Ano po? Wala. Kaya tayo, panatilihin po natin, tumutok lang po tayo doon sa impeachment ng Vice Presidente. Tutukan natin dahil po doon natin makikita talaga kung tama po ba yung ipinaglalaban natin or pinupolitika lang ang Vice Presidente. Kaya lang ho, mga kababayan, hanggang ngayon po, hindi ko masabi sa sarili ko, no, na pinupolitika lang ang Vice Presidente. Ang sa nakikita ko po, yung mga ebidensya na mga inilalabas, totoo ho eh. No? At saka, kung makikita mo at mararamdaman mo yung depensa ng kabilang panig, yung depensa ng kay Vice Presidente, mga kababayan, wala po eh. Itong mga kulukotoys na mga abogado ni Sara Duterte, ay ang depensa po ay puro yung mga pampipiloso po lang po, mga kababayan. Di ba? Oh, puro pamimiloso po lang po. Sabi ni Lolo Yul ng Miami, Boss Mark, I'll pick you up there, okay? Boss Mark, baka edited yan, ang kuha yan sa Senado nang dumating siya. Ganun, baka? Kumbaga, paano siya? Or, maaari po, pero uulitin ko, no? Yung mga pinapakalat ng mga DDS, sila Harry Roque, sila Jimmy Bondoc, at iba pa po, mga kababayan, ay walang katotohanan, mga bossing Chief Amo, sir. Yun ay pang-divert lang po nila, mga boss Chief Amo, sir, sa nangyayaring impeachment po sa Vice Presidente. Sabi ni Courtney Kevin de Ocaresa, malamang gumagawa lang ng paraan para iligaw ang taong bayan at mawala ang focus sa impeachment ni Sara Duterte. Koreko, biruin mo ha, mga kababayan, yung dati pa ho natin na pinag-uusapan, Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, nadagdagan na ng mga Pining Garcia. Putagis talaga. Binaboy talaga yung pera ng bayan. Ano? Pining Garcia, sino pa ba? Meron pang ano dun, tumuwad. Di ba? Meron tumuwad at et cetera pa ho, mga boss Chief Amo, sir. Yun yung natatakot silang malaman ng mamamayang Pilipino. Pero sabi nga nila, kung ma-impeachment si Sara Duterte, meron naman daw po sila na Robin Padilla, meron silang Bongo, at meron silang Robin Padilla, meron silang Bongo, at Alan Peter Cayetano. Sa unang-una pa lang po yung Robin Padilla, kinabahan na ho ako eh. Kinabahan ako, bakit? Natatakot ako kasi bubaba na tayo kay Robin. Hindi ho, mga bossing. Kinabahan ako para sa ating bayan, para sa ating minamahal na Pilipinas po, mga bossing. Saan po ang tungo ng Pilipinas? Kung Robin Padilla ang magiging presidente natin. O sige nga ho, mga kababayan. No? Sige nga po. Ito pa lang po mga nakikita natin doon sa mag-asawa. Mga boss Chief Amo, sir. Matatawa ka na. Si Robin, nakapagpasa na ng batas nung nasa loob pa lang ng bilibid. Sabi ko, ano yun? Ibig sabihin, ako ba pwede na ding magpasa ng batas kapag ka ako ay nasa bilibid? Sabi ni Lolo Yul, attention diversion para ma-miss ng mga tao ang mga hearing sa live. Correct po, yan ang nakikita ko. Pero hindi po mamimiss ng mamamayang Pilipino iyan, mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Kasi meron pong mga vloggers na ginagawa pong ano tawag dito? Yung ma-entertain yung mga manonood. Alam natin, yung mga ibang parte, ibang mga portion po
ng impeachment medyo nakakaantok, no? Yung ibang parte ng impeachment ay medyo nakakatamad ho, mga kababayan. Pero dahil po sa tulong ng mga vlogger i-explain kung ano yung mga nangyayari doon sa impeachment, mga bossing, ay lalong pinapanood at tinatangkilik ng mamamayang Pilipino. At doon nga po nabubuko, nakikita, mga kababayan, yun pong mga ebidensya laban sa Vice Presidente. At doon din po nakikita ng mamamayang Pilipino yun pong kung paano po idepensa ng kampo ng Vice Presidente, no? Ang Vice Presidente na puros po pang-aano lang, pangkikengkoy lang at paulit-ulit ng mga tanong po. Anyway, ngayon mga kababayan, alisin muna natin si Bato de la Rosa. Dumako at pumunta tayo dito po sa flood control, mga bossing, no? Kasi po ngayon maulan sa Pilipinas. Ngayon, ang sinisisi ng mamamayang Pilipino, hindi naman mamamayang Pilipino, ng mga DDS lang naman yan Ang sinisisi ng mga DDS, mga kababayan, ay wala pong iba kundi si Presidente Marcos. Bakit? Samantalang doon sa panahon dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ilan yung sinasabi nilang flood control na naipagawa nila? Kung hindi ho ako nagkakamali, 13,000 plus yung ipinagyayabang po ng dating Pangulong Duterte. Ipinagmamayabang ng Duterte administration. Ngayon, nasaan yun? Bakit hindi gumagana? Sabi dito, 5 years infrastructure development highlights PRRD SONA. Department of Public Works and Highway DPWH in the past 5 years under his leadership of Secretary Mark Villar has implemented almost a threefold more project than any administration in the last 5 decades. Sandali lang. Kasama dito ba yung mga build? Kasama dito ba yung, ilan ba yung build na sinasabi? 120 na build, no? Pero, kakaunti lang yung nagawa, mga boss chief amo sir. Iilan lang yung mga nagawa. Ano po yun? Bakit yung mga flood control nung dating administrasyon ay hindi gumana? Bakit to kaya, mga bossing? Dahil ba iba na ang presidente? Si Pangulong Bongbong Marcos na ang presidente? Kaya ba? May expiration date? Kiss muna ng Ceresa Force? May expiration date yung kanilang mga proyekto? Tingin ko hindi naman mga kababayan. At tingin ko, yung mga kagaya ng mga flood control na mga ganyan mga bossing, ay aabot yan hanggang 40 years, 50 years, 60 years, mga ganun, Kung meron mang mga masira, ay dapat, ano lang po yan, ireretoke lang po, mga kababayan. Di ba? Pero bakit ganun? Nasaan na yung mga flood control na ipinagmamalaki? Na 13,000 daw yung flood control.